Hindi na muna bibilhin ng COMELEC ang mga high-tech na voter verification system. Kaya, imbes na biometrics na ang verifikasyon sa araw ng eleksyon, mano-mano pa rin muna ang sistema. Balitang hatid ni Joseph Morong. No bio, no boto ang panakot ng COMELEC sa mga nagpaparehistro ngayong election 2016. Kaya hanggang sa huling sandali, humabol ang marami para makapagpa-biometrics. Pero ngayon, inanunsyo na ng COMELEC, hindi kasing high-tech ang magiging proseso ng pagboto. Ibinasura na kasi ang pagbili ng COMELEC ng 700 million pesos na voters verification system. Ibig sabihin, imbes na high-tech na pag-scan ng fingerprint, magiging manual na lamang ang pagberipika ng mga botante. Pero no bio, no boto pa rin kapag wala kang larawan, pirma at fingerprint sa file ng COMELEC, hindi ka pa rin makakaboto. It is a want rather than a need. Hindi muna natin linagay because sa akin palagay, kaya na eh. At least ngayon, yung mga teachers natin, Board of Election Inspector, may kita naman nila, oh, si Joseph ba ito? Hindi. Ngayon, minsan, kapag masyadong pogi yung auto mo, tapos hindi ka pala yun, baka magkaduda. Kung may duda, titignan yung iyong pirma. Ang isa pa sa inaasikaso ng COMELEC ang electronic transmission ng mga boto. Binuksan na ang mga bid para sa 588 million pesos na proyekto na makapagtitiyak na may transmit ang mga resulta para sa tama at mabilis na pagbibilang ng mga boto. Ani Bautista, hindi raw sila makakaasa sa mga pinakamalalaking telecommunications network. Para sabi nila, we will provide you with the SIM cards. Pero minsan nga, kahit na may SIM card, kung wala naman signal, hindi makakapagdala. Kaya, satellite. Kung hindi naman aangal ang mga political party, baka hindi na kailangang mainitan sa pila dahil sa mall na kayo boboto sa election 2016. Sabi ng Commission on Elections Chairman Andres Bautista, kung COMELEC and Bank ang tatanungin, gusto nila ang mall voting. The idea of a mall, in principle, the idea of mall voting was approved by the Commission. The idea, 6-1. Nitong isang buwan ipinakita ng COMELEC ang posibleng maging itsura ng botohan sa mall. Pero maaaring ilipat lamang sa mga mall, mga botanteng galing sa mga distritong malapit sa mall. Target nila itong gawin sa buong bansa para maibsan ang siksikan sa ilang polling percent. Gahol na sa oras ng COMELEC bago matapos ang buwang ito, kailangang matanggal na ang mga nuisance candidate na naghain ng kanilang kandidatura bago ang deadline para ma-print ang balota sa December 10. Joseph Morong, GMA News.